May buntag mga igsoon, ang iyong gihangit kamo tanda karong buntaga o gihangit ta kamo pag-abre sa atong balaan kasulatan sa Lucas 22, atong pamalandungan ang Lucas 22:31 hangtod sa 34. Alang sa atong pagpamalandong karong buntaga atong abreo ng Luke chapter 22 verse 31 to 34 ang atong meditation for this morning. But before we proceed, let us come to our Father for His blessing and atong pagpasalamat usab. Let us pray. Our holy, mighty, and gracious, loving Father, kami naduol kanimo kami nagway hunong sa pagdaig kanimo tungod kay aduna kami Dios nga balaan ug gamhanan ug mahigugmaon nga nagatiman kanamo. Dios nga matinud-anon, Dios nga walay pag-usab. O Ginoong Dios, nagpasalamat mi ning buntaga sa tibok semana gyud nga imong way hunong pag atiman kanamo taliwala sa tanang daghang kalisod ug paghatag og kalampusan, proteksyon kanamo sa matag usaw nga among mga pamilya. O kami nagpasalamat nga kami makapahulay na pud niya, kami makapadayon og tigom bisan pa man sa physically disassembled kami, aniya kami sa among mga panimalay. Salamat paghatag og teknolohiya. Kami makaduol ug makapadayon og simba dinha kanimo diha sa espiritu kamatuoran ug makapadayon serve this day, Lord. Adlaw ipapahulay. O Lord, nag-ampo mi Ginoong Dios na imong saad nga imong kaming ubanan ug imong panalanginan adlaw. Lord, we seek your special presence today to be with us also as we gather here. O Lord, sa RBC, pray that do not leave us to our own, and that, O Lord, your Holy Spirit will bless us, that our service will be, O Lord, truly pleasing in your sight, to give you glory, and that all of us will delight in this day and have joy and hope in you, and that we may give you all the praise and thanks and hope in you for the blessings that we need today, O Lord, the heavenly blessings, the spiritual blessings. And that, O Lord, we also pray that as we start, O Lord, as we come before you, among gipadayon og hangyo imong kaming hinluan sa among mga kahugawan, pinagi sa dugo ni Ginoong Kristo, gasi kami sa among mga kalapasan dinha kanimo. Unta nga mga sala nga makapababag dinha kanimo, O Dios, among pagsimba. Ang dugo ra gyud ni Ginoong Kristo among paglaom nga imong kaming mahinluan, nga imong kaming putli sa among pagsimba dinha kanimo. Ug dili na minimo kapinan. Salamat kaayo kang Ginoong Kristo. Salamat sa imong balaang espiritu. Sa Lord, hinaot sa among pagpamalandong nining Lucas 22:31 hangtod sa 34, makapaandam sa tibok namong pagkatao, muna-una, kalag, kasing-kasing sa pagsimba dinha kanimo. Kini, O Lord, among gipangayo imong tabang sa imong tigpamaba. Tabangi ko, O Dios, tabangi si Brother JB, tabangi si Pastor Christy as we lead your word, and teach them and preach them to your people, that, O Lord, we will be faithful and free from error, and that, O Lord, masabtan na mo tanan ug amo ning tuuhan ug amo ning buhaton alang sa imong himaya ug alang sa kaayuhan sa imong iglesia. Amahan, kini among gipangayo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Akong usbon ug basa ang mga pulong sa atong gamanan ug buhi nga Dios sa hubad sa Bisaya. Simon, tan-awa si Satanas nangayo nga kamo iyang ayagon sama sa trigo, apan nag-ampo ako alang kanimo nga unta dili maluya ang imong pagtuo, apan sa dihang mahibalik na ikaw likuna ang imong mga igsoon.
Ug si Pedro miingon kaniya, Ginoo, andam ako sa pag-unong kanimo sa bilangguan og sa kamatayon. Si Jesus mitubag kaniya, sultihan ko ikaw, Pedro, nga karong adlaw ang manok dili mo tuktugaok hangtod ang nga ilimod nimo sa makatulo nga ikaw nakaila kanako. So atong nakita dinhi una nga atong makita dinhi sa pasahe nga atong gibasa, no? That our enemy, the devil, seeks to destroy Simon Peter. Atong mabasa sa verse 31, Simon, Simon, behold, Satan has demanded permission to sift you like wheat. Mo iyang desire, no, nga i-destroy ang mga disipulo Ginoong Hesus. Atong mainumduman, no, di nato kalimtan nga kaning atong kaaway nga mga si Satanas muni atong nagdala og sala diri sa kalibutan, no, pinaagi sa pagtintal kang iba kita sa Genesis 3. Ato pong mainumduman sa 1 Peter 5:8 that the devil, no, is a roaring lion seeking someone to devour. Ug ato pong nakita sa verse 3 niining Luke 22 nga kapitulo, no, nga Satan entered into Judas. So di gyud ni basta-basta, no, atong kaaway. Wa gyud ni say lain plano kundi to destroy people of God. Kidaha atong makita sa pasahe nga atong gibasa is that Jesus is our sovereign ruler and king. Walay lain naghari, dili si Satanas, no? It is Jesus who rules over all ug siya ray nag-usa nga gahari. Ato makita sa verse 31 nga Satan has demanded permission to sift you like wheat, no? Dili ka tandog si Satanas kang Pedro kung wala di siya itugot sa hari nga mao si Ginoong Hesus. So ingana kalig kabantugan ng atong Ginoong Hesus. Ato pong makita, no, nga si Ginoong Hesus is our mediator. Masayta in sa verse in 1 Timothy chapter 2 verse 5 that there is only one mediator between God and man, the man Jesus Christ. Ato na makita sa verse 32, no, niya, but I have prayed for you, no, that your faith may not fail. Giingnan si Simon nga naggiampo ta ka aron ang imong pagtuo dili mapakyas mupalyar. Then Jesus is also our Savior, no? Atong ibalan sa Acts chapter 4 verse 12 that there is no man can be saved. Itong kita nga pag-ampo niya as isip mediator na nakita po nato sa sulti Ginoong Hesus. And you, when once you have turned again, strengthen your brothers. Atong nakita din na-restore gid sa pinaagi sa pag-ampo ug gahom sa Dios, pag-gahom ni Ginoong Kristo. Luwason gid ni Pedro di magpabilin nga ilimot siya. Dayon ato pong makita sa verse 33 nga si Ginoong Hesus, Jesus Christ is omniscient, no? The all-knowing God. Verse 34 day nga nasayod gyud sa tanan, no, nga si Pedro limod gyud siya sa ikatulo, no, 3 times siya ilimod. Diyan na ilyang nato nga nasayod siya nga ilimod siya ni Pedro nga mapakya si Pedro. Di kita pod nato nga, no, kay balo pod si Ginoong Hesus sa tanan, no, makita po niya tanan sa iyang plano, sa iyang pambuhaton. Kita po niya ang mga tao niya, yung mga disipulo nga mapakyas po sila, tao ragyod po sila nang hinahanglan og tigpataliwala o manluluwas. So muna ito nakita, no, ato pong makita tulo si Simon Peter na he is confident in himself, no, by boasting that he is ready to go to prison and to death for Jesus. No, naghambog siya sa kang Ginoong Hesus nga
andam siya madto sa prisohan, mapriso siya ug mamatay alang lang sa pag-alagad kang Ginoong Hesus. Pero atong nakita sa gisulti ni Ginoong Hesus ug atong nang nibahan sa unahan nga iyag yun malimod si Ginoong Hesus sa ikatulo, no? 3 times niya malimod. So di na makita nato ang pagka imperfect sa tao, mapakyason gyud ang tao. So unsa may atong makatunan aning pasahe nga atong gibasa, no? Verse 31 to 34. Una atong matun-an, no? Atong makatunan nga dili gyud basta-basta atong kaaway, no? Na ang devil way laing trabaho na but destroy the people of God, so that dili na simbahon atong Dios nga angay simbahon. O sa may atong buhaton is to watch and pray, no? Di tayo magpasagad lang, dahil lang ta sa atong adlaw trabaho nga walay pagbantay o pagampo, no? Magbantay ta sa unsay mga ilabay sa kaaway sa atong atubangan na aron kita matintal o makasala ta sa Dios, munang moampo gyud ta, no? Atong mainumduman ang ampo sa Dios ang gitudlo nato nga lead us not into temptation but deliver us from the evil one. Wa gyud ta gahom kung di ta tabangan, di ta magbantay o moampo ta sa tabang sa Dios. So resist him also so that he will free from you. Ato nang makita sa James 4:7 nga, no? Kung i-resist nato siya pan sa tabang grasya sa Ginoo, he will flee. Dayon kaduha, kung makatunan, let us trust Jesus as our Lord and Savior. Padayon yun nato nila ang Diyos, si Ginoong Hesus atong Diyos ug manluluwas, because He knows and sees everything. Kita siya unsay ginatrabaho sa kaaway nga di nato makita, no mao si Satanas. Ug kita pud niya nga kita di gyud nato makaya, no? Pero ni Pedro, abi niya kaya niya dili di ay. So karon mo pod ni sa atong sitwasyon karong panahon na, no? Di nato po nato makita ang kaaway nga mao ang virus, kaaway nato sa atong physical body, sa health. Kinsa may atong dangpan, no? Sa panahon nun nga di nato makita ning virus nga deadly kaayo. So dangop ta, salig ta kang Ginoong Hesus nga mo'y nakakita sa virus, o salig ta kang Ginoong Hesus nga mo'y mo salba nato, protekta nato gikan sa kadaot aning coronavirus sa atong panahon karon. Katulo atong makatunan niini nga let us not boast in ourselves. So, di ta maghambog sa atong mga kagalingon nga kaya nato ni sama ni gibuhat ni Simon, ano, naggibutang niya yung confidence, kumpiyansa sa iyang kagalingon, no? Labi na bitaw na panahon nga init kay tas Ginoo niya, no? Lamay kay tong pamati physically and spiritually, maglig-on kay ta, no? Nga feeling nato sige sa pang mga pagsulay dia kaya nako, no? Let us not boast in ourselves, kay wala gyud ta og gitagrasyan sa Ginoo. No, let us boast in the Lord only. No? Atong inumduman sa 1 Corinthians chapter 1 verse 30-31, nagaingon, but by His doing you are in Christ. No? Pinagay siyang buhat na atadya kang Ginoong Kristo, who became to us wisdom from God and righteousness and sanctification and redemption. Verse 31, so that, just as it is written, let him who boasts, boast in the Lord. So muna ang atong pagpamalandong, Lucas 22:31 hangtod sa 34. Let us pray. Our loving Almighty Father, we thank you for this passage, O Lord, reminding us na may kaaway na di na mo makita o gamhanan siya. Pansalamat na may hari sa Ginoong Hesus nga mas gamhanan, way lain hari nga dominar karon nga rule overall, siya lamang gampo mi sa protection Ginoong Dios sa among pagsimba karon nga imo kami protektahan sa among kaaway nga mao si Satanas. Dili niya sakmiton ning mga kamatuoran nga among pagatun-an sa imong mga pulong karong adlaw. Tabangi pod mi, protektahay kami pod sa among mga kagalingon nga dili mi mosalig sa among mga kaugalingon, but help us to truly put our trust in our Lord and Savior Jesus Christ. Labi na karong panahon,
ug sa unahan nga wa may kabalo unsay mga hitabo, unsa may mga dangers ahead of us that we do not see and we do not know. O Lord, help us to truly trust in our sovereign and mighty Savior Jesus Christ. Kinitanan mong gilauman sa iyang ngalan lamang. Amen.